At ngayon, ang ating pong pag-aaralan na mensahe is about God's faithfulness toward His mandate. Sabihin nga po sa konteksto na binasa natin, daw na wala po tayong mababasa doon na literal na faithful at saka mandate, pero kapag ating pong inanalyze yung context, ay nandoon talaga yung masaganang katapatan ng ating pong Panginoon sa kanyang mandato. And in fact, isa po sa pinaka-favorite kong verse sa Bible ay yung sinasabi po ng verse 6. Sabi ng verse 6, He who began a good works in you will carry it to completion until the day of our Lord Jesus Christ. Amen. Marami pong gumagamit ng mga talata na yan, pero sa gabi ito pag-aaralan po natin yung buong konteksto ng chapter na yan, ng chapter 1. So, God's mandate refers to God-given assignment. Pag sinabi pong God's mandate, nagre-refer po ito ng ibinigay ng Panginoon na assignment or mandato sa sangkatauhan. Mayroon pong dalawang pillars of mandates sa Bible. Number 1, yung tinatawag pong the creation mandate. Ang mandate ng Panginoon sa creation, is to be fruitful, multiply, and steward the earth. Yun po yung maliwanag na mandate ng ating pong Panginoon. Nung likhain niya ang tao. Yun ang purpose kung bakit niya nilikha ang sangkatauhan. And then, yung pangalawa pong pillar of mandate, yung tinatawag pong Great Commission. So, pag sinabi pong Great Commission, this is about spreading the gospel and making disciples. Amen. Spreading the gospel and making disciples. At mas napapanahon na pag-aralan po natin yung nasa New Testament na mandate ng ating pong Panginoon. And of course, pwede rin natin itong gawing personal. Ano bang mandate ng Panginoon personally sa buhay po natin? Dahil ang Bible ay mayroon ding mga cases na nagbibigay po siya ng mga mandates sa kanyang mga hinirang. Like Peter, like Paul. May mga personal na mandates ang Panginoon sa kanila. At pwede po natin itong ilagay. Ano bang mandate ng Panginoon sa buhay ko? Ano bang kalooban ng Diyos? Ano bang nais ng Panginoon na gawin ko sa buhay na ito? Okay, so ito yung pag-aaralan po natin, mga minamahal kong kapatid. Alam niyo po, papasimulan ko po yung ating pong introduction sa history po ng ating pong church. At sa first part po nito ay pag-aaralan po natin kung gaano po ba ka-faithful ng ating pong Panginoon sa ating pong iglesia. Ang ating pong church ay nagpasimula sa isang maliit lamang na pagtitipon for about 4 families. 4 na pamilya. Nag-start po kami nung New Year, January 1. Dahil nung December 31, ay in-encourage namin yung mga kapitbahay na magkaroon kami ng prayer, manalangin sa paparating na taon, and then na-bless po sila, and then kinabukasan, nag-request kami Bible study tayo sa New Year. So nagtuloy-tuloy na po yan. Sa madaling sabing, mga minamahal kong kapatid, ay talagang pinuno ng Panginoon ang ating pong church ng kanyang biyaya at ng kanyang katapatan. Gusto ko pong makita po natin, na siya ang nagpasimula at hanggang ngayon siya po ang gumagawa at siya po ang namamahala ng ating pong iglesia, ng ating pong mga churches. Amen. Tingnan po natin yung result, ng mandate ng ating Panginoon. Kung hindi po tayo sumunod sa kanyang mandato, so nasaan po ba tayo ngayon? Okay? Ano po ba yung ating pong mga ginagawa? Ano po ba yung ating pong mga pinagkakaabalahan sa buhay? So sa mga testimonies na narinig po natin kanina, ito po'y bunga ng kabutihan ng ating Panginoon sa kanila. Na sila po'y tinawag ng Diyos sa isang napaka-special na panawagan, at ito po ay makasama po natin ang bawat isa, ang bawat membro ng ating pong church sa aspeto ng ating pong paglilingkod sa Diyos. So in our context, Paul wrote his epistle while in prison. Kaya ang tawag po rito is prison epistle, yung book of Philippians. At ang purpose po niya is to encourage believers not to stop or give up on their partnership in the gospel according to verse 6 or verse 5
Can we read verse 5? Ganito po ang sinasabi po ng verse 5. For your fellowship in the gospel, okay, sa King James translation, ang ginamit po is the word fellowship. But look at NIV translation. Ganito pong sinasabi po ng Bible. Because of your partnership in the gospel from the first day until now. Okay. So ni-encourage niya ang mga mananampalataya nung panahon na yan na wag po silang bibitaw, na magpatuloy po sila sa kabila ng mga circumstances na kanila pong nararanasan. Na kung saan ay, pagdating ng verse 6, gustong ipaunawa ni Pablo na ang Diyos ang nagpasimula ng magagandang bagay. Amen po ba? At kung ang Diyos ang nagpasimula ng magagandang bagay, hindi po ito kayang pabayaan ng ating Panginoon. Hindi po ito i-abandon ng ating Panginoon. Even if some reasons or mga conditions na po pwede pong mag-cause para mag-stop po sila, pero yung encouragement ni Paul sa verse 6 is, God is able to complete. Amen. Kayang tapusin ng Diyos ang lahat ng kanyang napasimulan. Bagamat mahirap siguro sa pananaw ng tao, pero kay Lord, walang bagay na mahirap sa Diyos. Amen po ba? So mayroon pong faithfulness towards mandate is to be viewed in two different aspects. Okay? Again, faithfulness towards mandate is to be viewed in two different aspects. Number one is about our faithfulness to God's mandate. Amen. Unahin po natin, faithful po ba tayo sa mandate ng ating pong Panginoon? Tapat po ba tayo sa Diyos? Or sa Diyos na tumawag sa atin? Sabi nga po, it takes two to tango. In the book of Lamentation chapter 3 verses 22 to 23, ang sabi po ng Bible, yung faithfulness ng Panginoon, ang sabi po doon is great. Great is thy faithfulness. Amin po ba? Anong ibig pong sabihin doon? Superlative degree. Walang makapapantay. Walang makahihigit. Yung katapatan ng ating Panginoon, higit pa sa ating pong imaginations. Higit pa sa ating pong expectations. Higit pa sa ating pong mga pamantayan. Higit pa sa ating pong iniisip at inaakala. Ang ibig sabihin po, mananatiling tapat ang Diyos kahit hindi na po tayo tapat sa Kanya. Pero dito po pagdating sa mandate, mga minamahal, mayroon po itong kinakailangan na partnership, sabi po ng verse 5. Sabi po ng King James translation, fellowship. Okay. Or partnership. Nangangailangan po ito ng partnership. Look at Abraham. Nung si Abraham po ay tawagin ng Diyos sa isang napaka-espesyal na calling, or panawagan, anong requirements? Kinakailangan mag-obey siya kay Lord or manampalataya siya sa ating Panginoon. In Genesis chapter 12, makikita po natin doon yung panawagan ng ating Panginoon. Nadadaling kita sa lupaing pinangako ko, ipapangako ko sa inyo. So yun yung specific na calling ng ating Panginoon. At ang purpose ay gagawin kitang ama ng maraming bansa. Amen po ba? Look at the promise. Sabi ng ating Panginoon, gagawin kitang ama ng maraming bansa. Pero paano po nangyari yung mandate ng Panginoon? Paano po na-fulfill ang mandate ng Lord kay Abraham sa pamagitan po ng commitment ni Abraham? Sa pamagitan ng kanyang pananampalataya at sa pamagitan ng kanyang pagsunod sa Diyos. Kaya so, mahalaga ang mandato na kinakailangan ay meron po itong partnership. At ang una po, yung ating pong faithfulness sa mandate ng ating pong Panginoon. Ang tanong po rito, are we faithful to God's mandate? Amen. In general, pwede po nating tingnan yung mandate ng Panginoon sa ating pong church. Amen. To give hope to the hopeless.
to make disciples. Okay? Sakupin natin, hindi lang ang Pilipinas, kundi kung saan tayo dadali ng Panginoon ng gospel ang mundong ito. Yun yung specific na mandate ng Panginoon sa Great Commission. In Matthew chapter 28, verses 18 to the following verses, ganito pong sinasabi po ng Bible. Can we read these passages in the scripture? And it says, Matthew chapter 28, verses 18, Then Jesus came to them and said, All authority in heaven and on earth has been given to me. Next verse. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. And the last verse, in verse 20, and teaching them to obey everything I have commanded you. Amen. Anong sabi ni Lord? Okay. Ito yung nire-require ng Panginoon. Ang sabi po dyan, teaching them to obey everything I have commanded you. So may particular na mandate ang ating Panginoon sa kanyang mga alagad. At ang mandate na ito hindi po natatapos at nagwawakas nung panahon na yon, nung panahon ng mga apostles, kundi nagpapatuloy po ito maging sa panahon po natin. Kaya yung last part ang sabi po rito, and surely I am with you always till the very end of time. Amen. Hanggang kailan yung mandate ni Lord? Hanggang sa katapusan ng panahon. Till the very end of time. So sakop po tayo, mga minamahal kong kapatid, sa mandato ng ating pong Panginoon. Kaya dapat, nauunawaan ng bawat Kristiyano na tinawag ka ng Diyos hindi lamang sa kaligtasan, kundi tinawag din po tayo ng Panginoon para maging partner sa Ebanghelyo. Amen po ba? Para maging part ng plano, ng purpose ng ating pong Panginoon. Sabi po ng verse 20, teaching them to obey whatsoever I have commanded you. Kaya ang tanong po rito, obedient po ba tayo sa mandate ng Panginoon? Okay? Kung tatanungin mo si Lord kung bakit hanggang ngayon, binibigyan pa rin tayo ng Panginoon ng kalakasan, kalusugan, at mahabang buhay. At tatanungin natin si Lord, Lord, ano bang purpose mo sa buhay na ito? Isa po sa sagot ng Panginoon, itong talatang ito sa verse 20. Na tinatawag po tayo ng Panginoon sa partnership ng gospel. Amen. Para maging part po tayo, para maging kabahagi po tayo. At kung ano ang potential na mayroon po tayo, ano yung mga giftings na mayroon po tayo, so po pwede po nating i-partner ito sa kaharian ng ating Panginoon. At makikita po natin yung magiging resulta, mga minamahal kong kapatid. Kung pag-aaralan po natin ang panahon ng mga apostles, kung paano po nag-grow ang Kristyanismo. Ito po ay sa pamagitan ng kanilang loyalty, ng kanilang commitment, ng kanilang pagmamahal sa Diyos at sa Ebanghelyo. Amen. Amen po ba? Doon na marami pong mga challenges ng kanilang panahon dahil sa mga persecutions. Okay? Dahil sa iba't ibang mga conflicts na nasa kanilang harapan, na nasa kanilang paligid. Pero ang lahat ng ito ay hindi po naging reason ng kanila pong pagtigil. At gusto kong sabihin po sa inyo mga minamahal kong kapatid, na sa panahon po natin ngayon, hindi po nawawala ang maraming mga challenges. Amin po ba? Isang kapatid po natin, sa Batangas, isa po sa persecuted na church po natin, ay ang church po natin sa Batangas. Medyo mayroon kang nananakot na huwag ka nang pumunta ron, baka barilin ka, okay, baka may mangyaring masama sa'yo, kasi yung pinasok po natin doon ay talagang lugar ng, sorry for the word, lugar ng mga kulto. Yung
lugar na yon, yung population ng lugar doon, ano ho, ay mas populated po ito ng marami pong mga cult. Pag sinabing kulto, ay mga nananampalataya sa Diyos pero hindi po biblikal ang kanila pong pananampalataya at paniniwala. Ano ho? Sa madaling sabi, mga minamahal kong kapatid, hindi po nawawala sa panahon po natin ngayon yung mga struggles para may pangaral po natin ng gospel. Kahit dito lamang po sa atin, sa lugar natin, sa company, kung saan ka naroroon, di po ba? Every time na tayo po'y nagko-quote ng verse, may mga persecutions, may mga oppositions. So kinakailangan po natin ngayon na maging mas matapang po tayo at mas maging matatag po tayo sa ating pong pananampalataya. Amen. Kinakailangan mapagtagumpayan po natin ang lahat ng mga form of fears sa ating pong isipan. Dahil kung hindi, ay hindi po natin magagawa ang mandate ng ating Panginoon. At alam niyo po ba, na kapag ang lahat po ng mga Kristiyano ay sumunod sa mandato ng ating pong Panginoon, walang church po natin na hindi po lalago. Kapag lahat ay naging partner sa gospel, walang churches po natin na hindi po mag-grow. Amen. Meron pong book na kung tawagin po ay Multiplication Challenge. Paano po mag-grow ang mga churches? Paano po mag-grow ang mga Kristiyano? Dalawa po yung growth na po pwede nating tingnan. Yung personal na growth po natin, this is what we call spiritual growth. And then tinatawag pong, di ba, growth ng ating pong mga churches by multiplication. Amen. So paanong paraan na tayo po'y mag-grow sa pananampalataya? Again, this is about partnership. Amen. Kailangan po natin na maging partner ng Ebanghelyo. Yung unfinished business na inumpisahan ni Lord. So dapat magpa-participate po tayo. Amen? Dapat magiging partner po tayo para mas mabilis yung saturation. Amen. Para mas mabilis yung paglago ng ating pong mga churches. Praise God. Palakpakan po natin si Lord. So God is certain and sure to His mandate. But the question is, are we too? Sure ba tayo? Certain po ba tayo? Kaya yung verses 3 to 5, God's mandate is to be in partnership. Yung context ng verses 3, basahin nga po natin. Ganito po ang sinasabi po ng Bible. Okay. Verses 3 to 5, it says, I thank my God every time I remember you. Next verse, in all my prayers for all of you, I always pray with joy because, say it, because. And look at this, sabi dyan, because of your partnership. Grabing pagpupuri at pagpapasalamat ni Pablo. Ano ho? Kahit mahirap yung kanyang kalalagayan, dahil nasa kulungan po siya, pero hindi po kayang i-bound yung gospel. Dahil may mga tao po na nag-commit ng buhay, may mga kapatiran na naging partner sa Ebanghelyo ng ating Panginoon. Amen. Yung dumating yung time na, balikan nga po natin yung sinasabi ng verse 3. Ito yung expression ni Pablo kapag nananalangin siya. Ang sabi niya, I thank my God every time I remember you. Amen. Alam niyo pala kapag naging partner po tayo at nag-connect po tayo sa ministry, isa ka sa ipinag-pray ng ating mga pastors na nagpapasalamat sa Diyos ang mga pastors natin dahil may mga tao kagaya mo na ginagamit ng Diyos at nagpapagamit sa ating pong Panginoon. Amen. Lord, salamat kay Brother Kulapo na talagang kahit hindi ko kayang i-reach out, siyang ginagamit mo para makarating ang gospel sa bandang lugar na yon. Amen po ba?
Alam niyo po ba, ang ating pong gawain, nagpasimula po tayo again sa bahay. Ako pong gitarista, ako pong nagli-lead ng kanta, praise and worship, and then ako na rin ang nagpre-preach. Okay? And then kami pa rin, si pastora naman, ang nagluluto ng masarap na, yung babalikan mo talaga, kapag ka nakatikim ka ng luto niya, next Sunday, babalik ka talaga. Yan ang strategy po namin noon. So partner kami sa gospel, mga minamahal kong kapatid. At talagang napakabuti ng ating pong Panginoon. Alam niyo po, ngayon, yung anniversary natin ngayon, wala na pong ginagawa. Hindi niyo ba napapansin? Kasi may mga nakadelegates na po ng mga kapatiran. May mga partners na po tayo sa gawain. Nandiyan ang ushers, nandiyan ang marshal, nandiyan ang ating pong food ministry. Kasama si Elder Danny. Okay? Di ba? Nandiyan yung ating mga Martha ministry. Sa madaling sabi, mga minamahal kong kapatid, ang sarap balik-balikan at ang sarap ipag-pray. Yung sinasabi ni Pablo sa verse 3. Anong sabi ni Paul? I thank my God every time I remember you. Amen. Dati-dati mga outreach pinupuntahan namin, mag-isa lang ako. Kung saan may opportunity na mag-open ng Bible study. Pero ngayon, mayroon na tayong maaasahan sa iba't ibang mga outreaches po natin. Sa Naik, nandire na ang ating pong mga pastors. Amen po ba? Amen po ba? Sabihin nyo, amen. Kaya walang atrasan to. Dahil kapag umatras kayo, aatras na rin ako. Hindi po. Joke lang yan. So walang atrasan, mga minamahal kong kapatid. Huwag tayong matakot na mag-short tayo, magka-crisis tayo, kapag kasumunod tayo sa kalooban ng Panginoon, napaka-clear yung mandate ng Panginoon, na kapag siya ang nagpasimula ng magagandang bagay, He is very able to fulfill it until the day of our Lord Jesus Christ. Kami mag-asawa, natatakot kami noon, paano ito, ano yung gagawin natin, dumarami ng mga tao. Wala pa namang nag-o-offering po noon, mga minamahal kong kapatid. Pero napatunayan po namin na kapag tayo po'y naging tapat sa Diyos, ang Diyos ay tapat sa lahat ng panahon. Mantakin mo, yung may-ari ng building nag-confess sa akin, Pastor, mga Catholic kami. Pero alam namin at naunawaan namin ngayon na ito'y gawain ng Diyos. Kaya ang buong second floor, dinodonate namin sa inyo. Di ba kayo na-bless dyan? Mga minamahal kong kapatid. Amen? So yung takot ay pwede nating mapagtagumpayan kapag nauunawaan po natin ang mandate ng ating pong Panginoon. Kaya si Pablo, ang sabi niya, ay hindi nagwakas dito sa verse 3, mga minamahal kong kapatid. Ano ho? Bagamat ito po yung kanyang prayer. Ano, ang sabi niya rito, I thank my God every time I have remember you. Next verse, in verse 2. Ganito po sinasabi ng Bible. In all my prayers for all of you, I always pray with joy. Wow. Amen. Dapat ganito na yung ating mga pastors sa mga churches po natin. Sa Bicol, sa Naik, sa Kupang. Amen. Sampa. Pastor, missionary to, sina Pastor John. Okay? At sa ating pong Convergence, makikita nyo po ang ating pong mga pastors sa Mindanao dahil sila po'y luluwas ng Maynila. Ano ho? Para makipag-fellowship po sa atin. Mga minamahal kong kapatid. Ano ho? Okay? Dapat ganito na yung kanilang mga prayers. Pero alam niyo po ba, kung wala pong mga committed na mga Kristiyano nung panahon po ni Pablo, nung siya'y makulong, kasama po ang Ebanghelyo na maikukulong. Hello? Are you here with me? Pero hindi po ganon. Ang sabi po niya, in all my prayers for all of you, I always pray with joy. Amen. Ang sarap makipag-partner kay Lord, mga minamahal kong kapatid. Amen. Walang kalugi-lugi. Hindi po tayo malulugi kapag naging partner tayo ng Panginoon sa kanyang mission. Ano ho? Ang dami pong provisions.
Ang dami pong mga surprises si Lord na higit pa sa ating pong iniisip at higit pa sa ating pong nauunawaan ngayon. So yung context, there is a need for partnership. And the partnership here is from the original word, koinonia. Say it, koinonia. Kaya pagdating po sa King James, ang ginamit pong word is fellowship. Okay? Ginamit doon yung word na fellowship. Dahil ang koinonia po, which literally means fellowship, association, intercourse, and participation. Okay? Ulitin ko po. Ang literal na meaning ng salita pong koinonia is about fellowship, association, intercourse, and participation. Sa madaling sabi, nung gamitin po ng verse 6, proceed to verse 6. Ang sabi po ng verse 6. Okay. O sige, sa verse 5 muna. Sige, sa verse 5. Look at verse 5. Sabi po dyan, for your fellowship in the gospel from the first day until now. Ano nga ba ang ibig sabihin ni Pablo sa mga mananampalatayang ito? Ang inyong pakikipag-cooperate, collaborate, participate sa pangangaral ng gospel. Ang sabi po dyan, from the very first day until now, ay hindi po nagbabago. Amen. Hindi po nawawala. So kailangan po natin na makipag fellowship or partnership. Participate. Sabihin nga po natin, participate. Sabihin mo sa katabi mo, participate. So kailangan natin ng participation. The more na na-expose po tayo sa ministry at nagpa-participate po tayo, the more na mas nagiging strong po tayo. Amen po ba? The more na mas nagiging useful po tayo. Mas nagiging kagamit-gamit po tayo. Ang isang palakol na hindi po ginagamit ay hindi na po nahahasa at hindi na po ito nagiging mabisa. Naniniwala po ba kayo? Kaya kahit mayroon kang magandang palakol, pag hindi mo naman ginagamit, so napaka-narrow. Hindi po siya nagiging mabisa. Pero kapag lagi po natin ginagamit, lagi nating inahasa, so mas nagiging sharp po siya at mas nagiging powerful. The same with the Christians. Ayon po ba? Ng mga Kristiyano, the more na tayo po'y nagagamit ng Diyos, the more na mas nagiging mabisa po tayo. Kahit sa mga pagkakataon na parang hindi ka naman masyadong expert. Hello? Di po ba? Lord, hindi mo na ako magkukumit, hindi pa ako masyadong expert. Pero paano ka magiging expert kapag hindi ka nag-start? Amen. Start from the basic, ika nga. And then si Lord ang magsusustain sa iyo. Wala po tayong dapat ikatakot dahil ang Diyos na ito na ating pinaglilingkuran, He is our sustainer, our provider. Amen. Palakpakan po natin si Lord. Ang sabi nga ng context kanina binasa po natin, yung Matthew chapter 28 verse 18, anong sabi ng Panginoon? Can we read this passage? Matthew chapter 28 and the verses 18, look at this verse. And it says, okay, as Jesus came and spoke to them saying, all authority has been given to me in heaven and on earth. Nasaan ang lahat ng authority? Na kay Jesus Christ. Sa langit at sa lupa. Then, sabi ni Lord,
Pagdating ng verse 19, ito yung mandate ni Lord. Look at the mandate. 19, go! Sabihin po natin, go! Sabi nila, Pastor, yung Great Commission, pang-inchik lang, pang-Chinese lang. Yung mga go lang, mga tinatawag. Buti na lang yung aking middle name ay go. Okay? But anyway, sabi yan, go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Napaka-clear ng mandate ng ating pong Panginoon. Mga minamahal kong kapatid. Amen. Kailangan po natin ng partnership. Kailangan po natin ng koinonia. Kailangan po natin na mag-participate. Amen. In verse 7, ganito po ang sinasabi po ng Bible. All of you, basahin nga po natin, sabi dyan, verse 7 ng chapter 1 ng Philippians. Look at this verse. Sabi dyan, it is right for me to feel this way about all of you. Sabihin po natin, all of you. Since I have you in my heart, for whether I am in chain or defending and confirming the gospel, all of you share in God's grace with me. Wow. Amen. Narinig niyo po ba? Nabasa niyo po ba ang sabi ng Bible? Lahat kayo ay nag-share. Amen. Ano po bang kaya po nating i-share? Hindi naman po lahat ay tinawag sa pulpit para mangaral. Pero mayroon kang potential at mayroon kang kakayanan para maging partner ka ng gospel. Amen. Hindi lahat ay tinatawag para magpastor. Dahil kung lahat po tayo magpapastor, wala na po tayong members at attenders. Okay? Pero ikaw, alam ng Diyos kung sino ka, alam ng Diyos kung anong kakayanan po natin, alam ng Diyos kung ano ang magagawa mo at mayroon kang malaking impact sa kaharian ng ating Panginoon, mayroon kang kakayanan na dapat gawin at ipagamit sa ating pong Panginoon. Amen. Hindi ka man makapag-preach ng gospel, pero dapat maging partner ka ng gospel. Marami pong pamamaraan. Amen. Pwede po sa, di ba, sa mga gift po natin. Pwede po sa kasipagan mo. Kaya mag-arrange ka lang ng upuan sa church. Or sumagot ka ng mga pamasahin ng mga missionaries. Malaking factor na po yan. Ayon po ba? Pastor, hindi ako makakasama sa misyon, pero sasagutin ko ang transportation ng misyon. Amen. Sasagutin ko yung food allowance ng misyon. Ang tawag po dyan is partnership. May mga masisipag na mga missionaries na sumusuong sa mga places at nagre-risk ng buhay, pero hindi nila magagawa yan kung walang partnership sa kanila pong pangangaral. Ayon po ba? At yun dapat ay nauunawaan po natin. Amen. Hindi mo dapat inaalaw na matulog yung kakayanan mo. Amen. Hindi mo hinahayaan na mawalan ng bisa yung capacity mo. Mayroon kang kapasidad para maging partner ng gospel. Amen. Yung mga kapatiran natin, di po ba bago po tayo tumayo sa pulpit, ang dami pong process, ang dami pong mga nangyari. Yung mga kapatiran natin nag-arrange ng upuan, yung iba naman natin, di ba, nag-solicit sa mga Kristiyano rin. Di ba? Yung iba natin nagluto. At nandito ngayon yung pulpit, pinapangaral ang gospel dahil marami tayong partners. Kung wala, siguro ang mangyayari, ako pa rin ang mag-a-arrange ng upuan, and then ako pa rin ang magluluto, ako pa rin ang mag-a-usher, ako pa rin nagmamamarsyal. Pagdating po sa pulpit, wala ng lakas.
Mga kapatid, wala ng power. Pero bakit powerful yung gospel? Dahil marami pong nakikipag-partner sa Ebanghelyo. Amen. Palakpakan po natin si Lord. Hallelujah. Yon yung verse 7. Ang sabi ng verse 7, natatakpan lang yung last part. All of you, share in God's grace with me. Kaya grabe yung panalangin ni Pablo, Lord, maraming salamat. I thank you, Lord. Sa verse 3, pagdating ng verse 4, with joy. Amen. Ang sarap maglingkod kay Lord kapag ang daming partners, di po ba? Pero kapag walang nakikipag-partner, nakakapagod. Yung parabagang pasan mo ang buong mundo. Naka-experience na kayo doon? Si Pastor Rod, nung una kaming magkita, alam niyo po ba, parang sabi niya sa akin, Pastor, parang pasan ko ang buong mundo. Sabi ko, Pastor, mag-partner tayo. Magtutulungan tayo sa misyon. Magtutulungan tayo sa simbahan. At parang 40 years old pa rin. At 39, humihirit pa, 39 daw siya. Di po ba, ang sarap magipag-partner. Napapagaan. Kaya tama pong sabi ni Pablo, di po ba sa Galatians chapter 6, beginning from verses 2 to the following verses, magtulungan kayo sa pagdadala ng inyong mga pasanin. This is about partnership. Amen. Amen po ba? Amen po ba? Parang wala yata akong kausap dito. Mayroon pala. Nandito pala sila. Amen. Hallelujah. Praise God. Nakaka-inspire na dumating po sa part, yung panalangin na ito ni Pablo. In verses 9 to 11 ng ating pong context, we need to show a deeper connection. Again, we need to show our deepest connection through love, knowledge, insight, and be filled with fruit of righteousness. Can we read these passages? 9 to 11. Ganito pong sinasabi po ng Bible. Verse 9. And this is my prayer, that your love may abound more and more in knowledge and depth of insight. Amen po ba? Magagamit po natin yan, sabi ni Pablo, dapat mag-abound, lumago ang inyong pagmamahal. Love, knowledge, and insight. Malalaking factor po ito sa paglilingkod sa Diyos. Dahil kapag ka naglingkod ka sa Diyos, nawala kang pag-ibig. Wala na. Tapos na. Umpisa pa lang. Dahil ang hahanapin po ngayon, ang hahanapin mo ay yung, di ba? Purihin ka ng mga tao, performance. Pero bakit tayo naririto? Because of love. Dahil mahal natin ang Diyos. Amen. Knowledge. Dapat lumawak, lumago ang ating pong knowledge, ang ating pagkakakilala kay Kristo, ang ating kaalaman sa salita ng ating pong Panginoon. Amen. And our insight. Look at next verse. Okay. So, yun po yung sinasabi po ng verse 10. Look at verse 10 to 11. 10 says, so that you may be able to discern what is best and may be pure and blameless until the day of Christ. Verse 11, filled with the fruit of righteousness that comes through Jesus Christ to the glory and praise of God. Amen. So ganoon yung result na nangyayari. Kapag nakipag-partner po tayo sa gospel, tayo mismo ang unang lumalago, tayo mismo ang unang namumunga, mas nagiging mabuti ka, mas nagiging magaling ka kaysa kahapon, mas nagiging kagamit-gamit ang ating pong buhay kaysa sa nakaraan. Amen. He who began a good works, ang ibig sabihin, siya ang nagpasimula. Come on, guys. Sino?
Ang Diyos ang nagpasimula. Ang tanong, sasama ka ba? Amen. Ang Diyos ang nananawagan sa atin. Sasama ka ba sa Kanya? God is calling us to partner with Him. Amen. At yun ang kinakailangan po natin. Mga minamahal kong kapatid, yung ating pong faithfulness sa mandate ng ating Panginoon. Di ba? Imagine, ano ba ang magagawang resulta kung ang lahat ay nagkakaisa, connected, participated? Ano ba ang magagawang resulta nito sa bawat mga churches po natin, sa bawat mga missions po natin? Amen. Darating ang araw, ang daming nakapila rito na magtitestimony, na magpapatotoo na mabuti ang Diyos. Tinawag sila ng Panginoon, niligtas sila ng Diyos. Bakit? Sapagkat may mga tao na nagtiyaga sa kanila. Amen. At yun ang hinahanap ng ating Panginoon, mga minamahal kong kapatid. All of you sharing God's grace with me, sabi ni Paul sa verse 7. And this is about faithfulness to God's mandate. God's mandate ay hindi po yan nagbabago. We need to be faithful. Amen. Kung hindi, mauunahan po tayo ng mundo. Alam niyo naman ang mundo ngayon, nag-upgrade ng kasalanan. Kumbaga sa technology, nag-high-tech na rin po sila. At minsan, ang kasalanan ay nasa online na lang. Kahit hindi mo actual na ginagawa, pwede kang kainin ng kasalanan. So kinakailangan maging masipag po tayo bago dumating si Lord. Amen. Ako, ang pangarap ko lang sa buhay ay madatnan ako ng Diyos na tapat na naglilingkod sa Kanya. Sabi ko nga, Lord, nawa sa iyong pagbabalik, nagpre-preach ako. Nasa pulpit ako. Nawa sa iyong pagbabalik, nagmi-mission ako. So wag nawang mangyari na madatnan tayo ng Panginoon na hindi po tayo nagagamit ng Diyos. Amen. Okay, so bilisan po natin. Number 2, the faithfulness of God toward His mandate. Kaya ang tanong po, ang Diyos ba ay faithful? Amen. We need to be extremely confident in God's faithfulness. Whatever the weight of His mandate, kahit gaano kabigat, kailangan maging extreme po tayo na panampalatayanan ng Diyos na tumawag po sa atin ay tapat. Amen. Again, we need to be extremely confident. Kaya ang ginamit po dito ni Pablo is the word confident. Say it, confident. Basahin nga po natin, sinasabi po ng verse 6, being confident of this, that He who began a good work in you will carry it on to completion until the day of our Lord Jesus Christ. Si Pablo, confident po siya, na para bagang sinasabi po dito ni Pablo, na alam ko na kapag ka ako'y naglingkod sa Diyos, hindi ako iiwanan ng Panginoon, hindi ako i-abandon, hindi ako pababayaan ng Panginoon, for He is faithful, that He who began a good works will carry it. Come on, the word carry. Dalawang word, yung dapat po nating tandaan dito. Number 1 is the word confident, and number 2 is the word carry. Carry it on. Come on. Ayon po ba? Are you confident, mga minamahal kong kapatid, sa mandate ng ating pong Panginoon? Okay? Panatag ka ba? Tiwala ka ba? Kumbinsido ka ba sa kayang gawin ng Diyos at sa katapatan ng ating pong Panginoon? I-appear nga natin, bro. Yung next slide. Gusto mong basahin ito para maunawaan po natin. Okay, next slide. Ito, medyo komplikado ito pero ipapaliwanag ko lang sa inyo.
Yung word na ginamit po dito sa salita pong confident is from the root word, ang sabi diyan, pipoitos. Yung salita pong pipoitos, mga minamahal kong kapatid, ano ho, ang ibig sabihin niya po rito is to agree, to assure, to believe, to have confidence, to be content, to make friend, to obey, to persuade, to trust, to yield. Okay? Yun yung word na ginamit po roon. Nang ibig sabihin, mga minamahal kong kapatid, yung assurance ng pamamahala at katapatan ng ating Panginoon ay maaasahan po natin. Yung konteksto po, kapag binasa po natin yung context, ipinapakita po rito yung kaalaman ni Pablo. At pagkakakilala ni Pablo sa Diyos na kanyang pinaglilingkuran. Na parang sinasabi po rito ni Pablo sa konteksto, kilala ko na ang Diyos. Ni minsan, hindi niya ako pinabayaan. Okay? Kaya yung salita pong confident from the word pipoitos, ibig sabihin, assured ako. Mayroon akong assurance. Pinangahawakan ko yung assurance na ito that He who began a good works in you will carry it to completion. The word confident. I am very, very confident. Yun pong ibig sabihin nun. At kapag atin pong ikinonect sa faithfulness ng Panginoon, gustong sabihin ni Pablo, I am very, very assured ng Diyos na ating pinaglilingkuran. He is a faithful God. Di ba? Pero yung assurance po ni Pablo, bunga po ito ng kanyang knowledge, pagkakaalam, pagkakakilala sa Diyos. Na para bagang sinasabi po sa konteksto, kilala ko ang Diyos na siya talaga kapag nag-umpisa ng magagandang bagay, ay kaya niya itong tapusin. Amen po ba? Kaya tama po yung sinabi ni Pablo, mga minamahal kong kapatid, that God is faithful though we are not. Kahit hindi tayo tapat, ang katapatan ng Diyos ay hindi nakadepende sa katapatan po natin. Amen po ba? Ang kabutihan ng Diyos ay hindi nakadepende sa kabutihan mo. Mananatili siyang tapat, magpasawalang hanggan. Kaya tama si Pablo, I am very confident that He who began a good work, sabi po niya, mga minamahal. Amen. Ito yung maganda. Sa pangalawang highlight, epetelese. Ang ibig sabihin doon is to carry, dadalhin. Hello? Ang ibig sabihin doon, sasagutin ka ng Diyos. Carry it to completion. Ang doubt ba natin, yung finances? Come on guys. Ang doubt po ba natin yung resources? Ang doubt po ba natin ay yung talent po natin? The Bible says, He will carry it to completion. Amen po ba? Dadalhin yan ng ating pong Panginoon. So, God will carry it to completion. Amen. Nagtatakot ka ba na baka maghirap ka pagka naglingkod ka sa Diyos at nagpatuloy ka sa iyong paglilingkod sa Diyos? Kapatid, kinakailangan mo ng knowledge according to Paul sa verse 9. You need more knowledge. Love. Knowledge. Amen. Dapat kilalanin mo ang Diyos. Dahil sa totoo lang, nung magsimula po akong magmisyon, wala akong naalala na araw na pinabayaan ako ng Diyos. Ang sabi pa po, ng nililigawan kong pinakamaganda kong asawa, ang sabi ng kanyang mga katrabaho, anong ipapakain sa'yo? Missionary lang yan. Love offering. Okay? Hindi nila alam, yung ating nalalaman. Hindi nila nauunawaan ang ating pong nauunawaan. Mga minamahal kong kapatid. Amen. Na ang Diyos na kapag tinawag ka, si David mismo nagpapatunay,
Psalm chapter 37 verse 25, matanda na ako mula sa pagkabata, sa tanang buhay ko'y walang nabalita na sa taong tamad, ay tapat pala. Okay? Na sa taong tapat, ang Diyos ay nagpabaya at sa kanyang mga anak na naging hampas lupa. Di ba? Pag naging tapat po tayo sa Diyos, mas makikita mo ang katapatan ng Diyos. Makikita mo yung mas maraming provisions. Makikita mo yung mas maraming opportunities. Ako, kung nasa secular lang ako, kung nagtrabaho lang ako, hanggang ngayon, doon pa rin ako sa trabaho ko. Pero bakit maraming opportunities? It is because of the partnership of the gospel. Amen po ba? Palakpakan natin si Lord. So with this context, this is about God's faithfulness from the very start to the very finish. Ulitin ko po. With this context, this is about God's faithfulness from the very, very start to the very finish. Hindi nagbabago. Amen. Ang panahon nagbabago. Ang tao nagbabago. Di ba? Ang kalalagayan ng tao nagbabago rin. Pero gusto ko pong maunawaan po natin na ang Diyos na ating pinaglilingkuran, He never changed. Amen po ba? The verb as an active voice sa ating pong context ng verse 6. Mayroon siyang active voice that signifies continuously and without ceasing, without stopping. Sa Greek grammar, yung verb na ito, na confident, is about active voice that signifies continuously. Kaya pagdating po sa English translation, babalik nga po sa English translation, sa verse 6, ganito po yung pagkakasabi po niya, mga minamahal kong kapatid. Look at this, malapit na po tayo. Sabi diyan, being, say it, being, okay? Confident. Amen po ba? Consistency. Amen. Present tense. Pero sa Greek, hindi po present tense ang tawag po rito. This is about perfect tense. Amen. This is about perfect tense. And sabi diyan, this that he who began a good works in you will carry it to completion. Amen. When God starts the project, come on, He will provide the budget. So yung project, another project sa music team with the Kupang, ay bubuhayin po natin yung ating pong recording. Amen. Sa mga visitors natin kanina, yung mga songs kanina ay mga halos original songs po yan ng ating pong music team. Kaya karamihan doon, ngayon nyo lang narinig. Amen. So yung nakikita namin pagdating ng araw ay mapropagate ang gospel through music. Amen. Sa pamagitan ng music. Palakpakan po natin si Lord. Budget, si Lord ang magpro-provide. Resources, si Lord ang magpro-provide. Ang kailangan lang, yung ating pong participation, yung ating pong faithfulness sa mandate ng ating pong Panginoon. Amen. Be obedient. Be confident in God's provision. Be obedient to God's mandate. Stay focused to your goal or to our goal. And watch for God's faithfulness toward His mandate.